Usually ang based na rin sa sariling experience, ang paggamit ng pamamaraan ng paggamit sa lupa ay hindi binabase sa kung ano yung nasa harapan lang natin. Ang lupa, kailangan talaga siya na ititreat bago gamitin sa halaman. Gaya ng mga nabibili na mga may mga nakapangalan na loam soil, hindi talaga siya ganoon ka-effective pagdating sa halaman. Minsan mali ang nagiging ang mixture, hindi appropriate pagdating sa panahon. Kaya ang mixture kasi ng mga nabibili na lupa, karamihan ay rice hull at saka carbonized rice hull, coco peat. Pag tag-ulan, hindi siya appropriate gamitin kasi ang rice hull ay nag-a-absorb at saka ang coco peat, masyado siya nag-a-absorb ng tubig. Pag tag-init, pwede siyang gamitin, pero hindi pa rin siya pwedeng pabayaan kasi nga ang masyadong mainit, umiinit yung rice hull, tapos yung coco peat, nakakasunog naman siya sa ugat ng mga bagong halaman. So, usually ginagamit talaga namin, ginagawa ko na 70-30 ang portion ng lupa. 70% yung natural na lupa. Kung meron tayong panghalo, kagaya ng coco peat, rice hull, carbonized rice hull, o vermicast, o kung ano man na pwedeng gamitin na galing sa compost, ay 30% lang. Nang sa ganon, hindi pa rin nawawala yung natural na sustansya ng lupa na natural na pinagkukunan ng halaman. Kagaya ng mga sa pagsisidlings talaga, yan, natural yan, hindi pwedeng gamitin yung puro na nabibili natin sa mga commercial na, sa mga tindahan na sinasabi nila ng mga loam soil, kasi nga nakakasunog siya at lumalaki, tumataas ang halaman pero hindi siya ganun kataba kasi nga hindi yun yung natural na sustansya na kailangan ng mga papatubo, ng mga buto at ng mga papatubo pa lang ng halaman. Kailangan talaga tinitreat ng tama yung lupa para sa punla pa lang hanggang sa bago siya itanim ay lumaki siya ng naaayon sa natural na pamamaraan, hindi doon sa gusto nating mangyari sa kanila.